Matagal na raw pinag-aandaan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment laban sa kanya. Pero sabi ng bise, wala siyang balak humarap sa impeachment court. Umano rin ang reaksyon ng pahayag niyang God Save the Philippines. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ganito ang hirit ni Vice President Sara Duterte matapos i-impeach ng Kamara nitong Miyerkules. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. I'm okay. Hindi pa raw niya nababasa ang impeachment complaint, pero matagal na raw pinaghahanda ng kanyang legal team ang depensa. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. Hindi muna tinukoy ng BC ang magiging miyembro ng kanyang defense team, pero ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nauna na nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin na maging lead counsel dahil sa kanyang edad. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said, everything will be all right. His reply was a song, MacArthur's Park. Nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Yung vice presidente na yan, pag nakita mo, kausap mo lang, sabihin mo na, Day, memorize yung MacArthur's Park. 215 na kongresista ang lumagda sa impeachment complaint na na-transmit sa Senado. 25 kongresista pa ang humabol na pumirma sa 4th impeachment complaint ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Sakaling tanggapin ng Senado ang mga dagdag na pirma, aabot ng 240 ang endorser ng 4th impeachment complaint. Naunang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na sa Hunyo pa masisimulan ang impeachment trial dahil nakabreak na ang sesyon. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Duterte na pinag-iisipan niya wag nang dumalo sa paglilitis. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon. Tumanggi naman si Duterte na sagutin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong kinalaman sa impeachment. Pero giit niya, hindi niya pinagbantaan ang buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker na naging basihan ng isa sa articles of impeachment. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. At sa gitna ng gulo sa politika kasunod ng kanyang impeachment, sabi ng bise. God save the Philippines. Ang pahayag na yan, sinagot ng ilang kongresistang naghain ng mga naunang impeachment complaints. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines kung kailangan as leader of the country. Pahayag naman ni Representative Franz Castro, seryosong issue ang impeachment dahil layo nitong papanagutin ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sagot naman ni Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos sa paggiit ng busy na wala siyang binitawang assassination attempt. I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Hindi na rin daw katakatakang siya ang una sa listahan ng mga mamabatas na sumuporta sa ika-4 na impeachment complaints. Kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Pumirma man siya sa 4th impeachment complaint, itinanggi niyang siya ang nagsulong nito. Wala rin daw naging kapalit ang pagpirma ng mga mababatas sa impeachment complaint. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.